Naririndi na si Espen sa boses ng kanyang kaibigan na si Oliver. Kanina pa kasi hinahanap ni Oliver sa loob ng van ang nawawala nitong brief. Halos umusok na ang ilong ng binata dahil ang brief na yon ang kaisa-isa niyang nadala. Alalahanin mo kasi kung saan mo nalagay. Baka naman naiwan mo sa bahay niyo tapos dito ka nagagalit. Si Espen ang tumatayong organizer ng pinlano nilang outing. At sa wakas, noong araw na yon ay matutuloy na rin ang kanilang swimming. Sigurado ko na naipasok ko na yung sa bag ko eh. Meron lang talaga rito sa atin na siraulo na pinagkitripan ako. Guys, ilabas nyo na kasi. Kawawa naman tong si Oliver oh. Hindi yan makakaligo, walang pamalit na brief. Maliban na lang kung babalik ta rin na lang niya yung suot niya ngayon. Yung side A, side B. Nagtawanan ang iba pa nilang kasama ng mga sandaling yon. Lalo namang nag-init ang ulo ni Oliver. Mabuti na lang kahit papaano ay nagagawa nitong makapagpigil. Bumuntong hininga na lamang si Oliver at sumandal. Tinapik naman siya ni Espen sa balikat sabay sabing, "Biro lang. Ikaw naman oh, pinapatawal lang kita eh. Masyado ko na naman kasing high blood eh. Kung gusto mo, pahiramin na lang kita ng sa akin." "Eh kung dahon na lang kaya ng saging gawin mong brief." Uy, ang ingay nyo. Wala na ngang brief yung tao, aasarin nyo pa. Huwag kang mag-alala, Oliver. May mga binili akong bagong brief, pahiramin kita. Pambira naman kasi. Isang brief lang dinala mo eh. Alam mo namang 3 araw tayo sa beach. Manahimik na nga kayo. Nananahimik na nga ako eh. Ay, tama na yan. Baka mamaya magkapikunan na naman kayo. Si Mang Arnold ang driver ng van. Tiyuhin ito ni Espen. Medyo may edad na pero bagits pa rin kung makisama sa mga nakakasalamuha. Malapit na tayo sa beach ha. Madadaanan na natin yung sinasabi nilang dating baryo ng mga aswang. Pagkarinig nila noon, natigilan ng lahat. Ang kwentong yon ay kinukwento na ni Mang Arnold nung bago palang matuloy ang kanilang outing. Base kasi sa matanda, dati raw na maraming aswang sa isang parte na yon ng Batangas. Akala ni Espen ay iniimbento lang yon ni Mang Arnold dahil tinatamad ditong ipagmaneho sila. Pero hindi. Habang nasa biyahe sila, ay ramdam ni Espen na seryoso si Mang Arnold sa kanyang sinasabi. Mang Arnold, totoo po ba yung mga aswang na yan? Sandaling kinabig na matanda ang manibela bago sumagot. Alam nyo, sa maniwala kayo o sa hindi, totoo bang aswang? Para lang din naman silang mga tao eh. Pero ang pagkakaiba nila sa atin, nagbabago sila ng anyo at may mabangis silang katangian. Kaya nilang lumapan ng tao. Sa ngayon kaya to, may aswang pa kaya? Medyo modern na ang panahon ngayon eh. Hindi natin alam. Pwedeng meron pa. Pwedeng wala na. Depende. Kung may aswang pa ngayon, di mas maganda. Meron tayong adventure. Hindi nyo dapat ginagawa katatawanan ng mga nilalang na hindi nyo kilala ha. Wala kayong ideya kung ano ang kaya nilang gawin sa inyo. Natahimik ang binatang si Royce. Tila napaya ito nung oras na yon. Siniko na lamang ni Espen ang binata para hindi na mangulit. Inabot na sila ng gabi sa biyahe. Medyo na-traffic din kasi sila. Nandito na tayo sa Batangas. Pero malayo-layo pa rin dahil kaduluduluhan yun eh. Sige na, magsiihi muna kayo rito. Pinarada ni Mang Arnold ang van sa gilid ng gasoline station. Bumaba sila Espen at ang iba nilang kasama ay nagpunta sa banyo. Ang naiwan lang sa tapat ng van ay si Espen, Oliver at si Mang Arnold. Huwag ka na nga mabother dyan. Bibigyan na nga lang kita ng brief eh. Huwag ka na sumimangot dyan. Hindi kasi basta brief yun pre.
Oo na, naiintindihan ko na sentimental kang tao. Pero ngayon kasi, dapat nag-i-enjoy at nagre-relax tayo eh. Kaya kalma ka lang ha, relax lang. Feeling ko talaga, isa sa mga kasama natin yung nagtago eh. Pinagkitripan ako eh. Eh sino? Si Emma. Ano naman ang gagawin niya ron? Si Royce. Eh ba't niya naman itatago eh, di ba? Takot nga yun sa'yo. Si Brian, si Nico, si Jerry, si Lars, o si Mary. Malabong sila. Eh sino? Si Mang Arnold. Napatingin sa kanila si Mang Arnold. Nasa mid pa ito sa iniinom nitong tubig. Bakit ako? Eh hindi naman kasya yung brief mo sa akin. Kita mo naman kung gaano ako kapayat oh. Tiyo, biro lang yon. Kalma ka lang. Ito naman oh. Uy, Oliver, ang mabuti pa, bibigyan na nga lang kita. Tapos, at saka mo hanapin yung brief mo kapag nasa beach na tayo. Napapailing na lang si Espen. Kilala niya kasi si Oliver. Sa halos 10 taon nilang pagkakaibigan, alam niyang pagdating sa mga personal na pag-aari, hindi to basta-basta natanggap mula sa iba. Nang makabalik na sila sa biyahe, ay nakaidlip naman ng iba. Si Espen, Oliver at Mang Arnold na lamang ang gising. 6:00 na ng gabi noon. Liblib na rin ang kanilang dinaraanan at medyo lubak-lubak pa. Oliver, ano, malapit na ba tayo? Si Oliver ang nakahanap ng magazine ng beach na kanilang pupuntahan. Kaya naman yun din ang nakakaalam kung gaano pa kalayo ang kanilang tatahakin. Eh sabi dun sa nakalagay sa map, kapag nalagpasan na natin yung unang barangay, malapit-lapit na rin tayo. Eh basta ituro mo lang sa akin ang daan ha. Wala talaga akong alam dyan sa beach na sinasabi niya. Oo, ako ang bahala. Halos 15 minuto lamang ang nakalipas ay tumigil na rin sila sa isang malawak na espasyo na may mga nakaparadang tricycle. Maingat na pinarada ni Mang Arnold ang sasakyan sa gilid. Oo, gising na, gising na. Nandito na tayo. Oy, gumising na kayo. Isa-isa nilang binitbit ang mga gamit nila. Habang si Espen at Oliver naman ang naunang pumasok sa malaking gate. Isang matandang babae kagad ang sumalubong sa kanila. Puti na ang buhok ng matanda at medyo kukuba-kuba na rin. Magandang gabi po sa inyo. We're looking for Nanay Esther. Siya po kasi ang kausap namin sa telepono about dito sa resort. Magandang gabi rin sa inyo. Ako si Esther. Kayo po pala yun? Halika. Sumama kayo sa akin at hindi tayo pwedeng mag-abutan ng pera dito. Naunang naglakad na matandang babae na si Esther. Pumunta sila sa isang maliit na bahay pero maganda. Bayaran niyo ako at ituturo ko sa inyo ang magiging kwarto niyo. Kinuha ni Espen ang pera sa kanyang belt bag. Sandali niya itong binilang at saka binigay din sa matanda. Bale, 10 packs po yan. Ay, sige. Halika. Tawagin niyo na yung mga kasama niyo at dadalhin ko na kayo sa magiging silid ninyo. Tinawag nila ang mga kasamaan nila. Mga ilang sandali lang, narating na rin nila ang isang up and down na bahay. May balkonahe yun. Mula roon, tanaw na tanaw ang dagat dahil nakatapat yun doon. Parang mga ignorante ang mga kasama nila na makapasok na sila sa loob. Kanya-kanya silang siksikan sa sofa sa sala. Ang iba naman ay umakyat kagad sa second floor. Ikaw ba ang leader ng mga kasama mo? Ako lang po yung organizer. Tapos itong si Oliver, yung nakakita ng resort nyo sa magazine. Bawal lang marami dito. Mamaya pumunta kayo doon sa kabilang mga cottage. May malaking karatula doon. May hindi pala naisama doon. Ang huling bawal,
ay bawal kayong pumunta ng kabilang resort. Doon sa kaliwa. May harang naman. Kaya sana walang tatawid papunta sa kabilang resort. Naintindihan niyo ba? Curious lang po ako magagalit po ba sila kapag pumunta kami doon? Hindi sila mag-agalit. Pero malalagay sa panganib ang buhay ninyong lahat. Seryoso at misteryoso ang tinig na matanda. Nagkatinginan naman si Espen at Oliver nung mga sandaling yon. Pareho nilang naramdaman ang tila panganib na sinasabi ng matandang si Esther. Ganun po ba? Sige po. Ako na lang pong bahala sa mga kasama ko na ipaliwanag sa kanila ang lahat. Paano? Doon muna ako ha. Kapag may mga kailangan kayo magsabi lang kayo sa akin. Sige po, maraming salamat po, Aling Esther. Naglakad na ang matanda palayo. Napailing na lamang si Espen habang nakatayo sa pintuan. Doon yata yung kabilang resort na sinasabi na matanda Tinuro pa ni Oliver ang resort na may bakod lang ng mga kawayan. Bakit kaya delikado doon, no? Baka maraming basag ulo doon. Mas okay nga rito Puti yung buhangin tapos malawak pa. O di sige, tara na. Magluto na muna para may hapunan tayo. Tapos mamaya kunin mo na lang sa bag ko yung brief kapag maliligo ka na ha. Ikaw na lang bahala maglaba. Tinapik pa ni Espen sa balikat ang kanyang kaibigan. Sila lang ang maingay sa tahimik na resort na yon. May mangilan-ngilan namang guest din doon pero ang mga yon ay tahimik lang. Nakailang saway na nga rin si Espen dahil base sa karatulang binasa niya, isa sa mahigpit na pinagbabawal ang pag-iingay. Maya-maya lamang ay nagluto na rin si Emma at ang isa pa nilang kasama na babae, si Mary. Saan ka pupunta? Sa van, kukunin ko yung yosi ni Mang Arnold. Magyoyosi ako. Teka, sama ko. Kanina ko pa rin gusto magyosi. Ikaw, Oliver. Samahan mo na lang kami. Total, hindi ka naman nagyoyosi. Huwag mo na isipin yung brief mo, lalabas din yun. Inakbayan ni Roy si Oliver at nagsimula na rin silang naglakad palabas. Pagdating nila sa tapat ng gate ng resort ay tumambay lang sila. Napapalibutan ng matataas na puno ang paradahan na yon. Isa lang ang poste ng ilaw doon. Mahina pa kaya may kadiliman din ang parteng yon. Pre, anong tingin nyo kay Emma? Di malamang tao. I mean, anong tingin nyo sa kanya? Kung okay ba siya o hindi? Bakit mo ba tinatanong? May gusto ko ba sa kanya? Type ko si Emma Kaso, parang ang boring niya. Ang tipid magsalita. Di doon ka na lang kay Lars. Gusto mo pala na madaldal Hindi ako against sa mga bakla pero hindi ako napatol sa kapwa ko lalaki, no? Kung gusto mo si Emma dapat, kung ano siya, tanggapin mo siya. Oo nga naman. Yan, makinig ka dyan kay Oliver. Love guru yan Tingin mo, Oliver, magugustuhan kaya ako ni Mary? Hindi ko masasabi yan. Iba-iba naman ang taste ng mga babae. Kung trip ni Emma ng medyo inutil at tamad na tao, may pag-asa ka. Uy, grabe ka naman sa akin. Porque nawawalan ka ng brief, ako pagbubuntunan mo. Pre, seryoso Tingin ko hindi handa si Emma sa pagsusyota Parang siya yung tipo ng tao na family first before anything else. Sus, di gawin niya akong family din. Wala namang problema yun Alam mo, kung ganyan ka kapresko, malamang sa malamang hindi ka talaga magugustuhan ni Emma. Ayaw na mga babae, mga masyadong pakul At saka, bawasan mo pagiging madaldal mo. Minsan mga wala nang kwenta yung sinasabi mo Pero sige pa rin.
Nakaka-turn off yun sa babae, bro. Ganun ba? O sige, tatanda ko yung mga sinasabi mo. Uy, huwag mo akong bugaan ng usok. Pakain ko sa iyo yung sigarilyo na... Ha? Ano yun? May narinig silang tila isang mabangis na hayop. Kanya-kanya silang akyat sa ibabaw ng van nang maisip nilang baboy ramo ang isang yun. Uy, nananakit ba yung baboy ramo? Oo, Royce. Munti ka na akong makagat ng gano'n sa probinsya namin eh. Ha? Naku, nakakatakot naman. Teka, baboy ramo ba talaga yun? Ano ba sa tingin mo? Dinosaur? Hindi, iniisip ko kasi, aswang. Siniko ni Espen si Oliver at muntikan pa itong malaglag. Huwag kang nga magbiro ng ganyan. Bakit? Takot ka ba sa aswang? Malamang, mababangi sila, sabi ni Tio Arnold. Tinatakot niyo lang mga sarili niyo eh. Baboy ramo lang yun. Sa ganitong uri ng lugar, malamang may mga ganong hayop talaga na naliligaw. Oo nga, ito kasi si Oliver eh. Kung ano-ano na lang ang iniisip eh. Kakabasa mo ng comics yan eh. Ano bang ginagawa natin dito? Baboy ramo lang naman pala yun. Naunang bumaba si Oliver at sumunod na lang si Espen at Royce. Kulit kasi nito eh. Baka nga makagat nga tayo ng baboy... Ha? Muli nilang narinig ang umangil na tunog. Dalawa na ang kanilang naririnig. Parang mga asong nagtatangkang mag-away. Dahil doon, nakaramdam na ng kakaiba ang tatlo. Iniisip nila nung una na hayop lang talaga. Pero kinilabutan sila nang makarinig sila ng parang nagsalita. Doon na nila sinarado ang van at nagmamadaling bumalik ng resort. Kung ano man yung narinig natin, huwag na lang muna tayong maingay sa iba ha. Baka matakot pa sila eh kapag nalaman nila yon. Tumango si Royce at Oliver. Baka sa mukha ng dalawa ang kaba. Pero naging kalmado na rin naman sila nang makabalik na sila sa kanilang bahay na nirentahan. Pagkatapos nilang kumain ay kanya-kanya ng palit ng suot pang swimming. Parang mga batang sabik na sabik sa tubig ang mga kasamahan nila. Oy, huwag kayong pupunta sa malayo ha. High tide na. Malakas pa ang alon. Hawak ni Espen ng isang tasa ng kape habang nakasandal sa gilid ng pinto. Hindi ka ba maliligo? Siguro mamaya na. Busin ko lang tong kape ko. Medyo inantok kasi ako eh. Ikaw ba? Bakit hindi ka pa nagbibihis? Wala pa ako sa mood eh. Ito naman. Sabi ko nga 'di ba, pahihiramin kita ng brief. Hindi naman yun ang iniisip ko eh. Basta. Magbihis ka na. Maligo ka na para ma-relax yung utak mo. Alam mo, nakakatulong ang dagat para mawala yung anxiety ng isang tao. Saan mo naman naalaman yan? Basta, nagtatanong ka pa eh. Lumusong ka na dun. Sa pilitang itinulak ni Espen ang kaibigan. Wala na rin yung nagawa kundi ang lumublob na lang din sa tubig. Habang nasa tapat ng pintuan, nakarinig ng malakas na kalabog si Espen mula sa loob ng kanilang unit. Sa pag-aalala, ay dali-dali siyang pumasok sa loob. Nakarating siya sa likuran ng bahay at doon ay naabutan niya ang kanyang tiyo na may hawak ng kaldero. O tiyo, anong ginagawa mo dyan? Bakit may hawak ang kaldero? May nakita akong malaking pusa dito kanina eh. Kulay itim. Oh, malaking pusa? Sigurado ba kayo? Oo, ang laki. Parang kasing laki ng aso. Tapos, parang pula yung mata eh. Hindi kaya... Aswang. May aswang dito? Baka naman musang lang ho yun. Hindi, malaki yun eh. Maliit lang ang musang kaya malabo. Anong gagawin natin yan? Baka matakot mga kasama natin kapag naisip nilang may aswang dito. Ay nako. Baka nga musang lang yon.
Diyos ko naman no, inaantok na kasi ako eh. Halata nga, tiyo. Guni-guni ko lang siguro yon. O sige na, matutulog muna ako sa sala ha. Nagtaka na lamang si Espen kung bakit bigla na lang nagbago ang isip ni Mang Arnold. Palagay niya, ayaw lang din talaga ni Mang Arnold na magdulot ng takot sa lahat. Pero ang totoo, nararamdaman ito na may kakaibang nilalang nga talaga. Dahil doon, nawala ang mood ni Espen na makisama sa mga kaibigan niyang nasa tubig na. Nanatili na lang siya sa kwarto sa itaas. Hinayaan niya lang na nakabukas ang bintana para pumasok ang hangin. Sa tapat ng bintanang yon ay may puno ng nyog. Habang nakatingin si Espen sa bintana, nakita niya ang kulay itim na pusa na halos kasing laki na nga ng normal na size ng aso. Umakyat yon sa katawan ng puno. Napabangon ng lalaki lalo na nang tumingin sa kanya ang namumulang mata ng hayop na yon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagtayuan ng balahibo ni Espen. Sandali siyang hindi nakagalaw. Halos 1 minuto rin siyang nakipagtitigan sa mukha ng pusa na yon. Hindi gumagalaw si Espen. Pakiramdam niya, anumang kilos na gawin niya ay lulundag na lamang bigla ang nilalang sa bintana. Maya-maya lang ay umalis na rin ang nilalang na yon. Saka palang nakakuha ng lakas ng loob si Espen na lumabas ng silid. Hiningal siya ng dahil sa kaba. Nung mga sandaling yon, pakiramdam ni Espen ay nagkamali sila ng resort na napuntahan. Sa unang gabi nila sa resort, ay hindi na muna nag-swimming si Espen. Masyadong okupado ng mga nakita niya ang kanyang utak. Kinaumagahan, maagang nagising si Espen para ipaalam sa matanda ang nangyari. Nababahala kasi siya na baka sa mga susunod na pagkakataon ay may mapahamak ng isa sa kanila. Aling Esther? Tumingin sa kanya ang ale at ang mga kasama nito sa cottage na pinagtatambayan. Iha, kayo yung dumating kagabi, hindi ba? Bakit? May problema ba? Hindi ko po alam kung problema o hindi eh. Actually, kaya ako po kayo gustong makausap kasi gusto kong malaman kung dapat ba ako mabahala o hindi. Ano ba ang sasabihin mo at bakit parang namumutla ka kaaga-aga? Aling Esther, dito po sa resort ninyo, walang mga mababangis na hayop? Kagabi kasi habang nandun kami sa van, may narinig kaming mga hayop na umaangil eh. Parang galit na galit. Tapos, nung nandun naman kami sa unit namin, sabi ng tiyo ko may nakita siyang pusa na itim na pula ang mata. Halos kasing laki nga rin daw ng aso yun. At nakita ko rin po yun na gumagapang paket ng puno ng nyog. Aling Esther, ano po ba yun? Kapansin-pansin ang pagbabago ng reaksyon ng ale, maging ang mga kasama rin nito sa likuran. Wala bang nasaktan sa inyo? Wala naman ho. Ano kasi yun sa resort na ito, madalas na dalawin ng mga hayop. Yung nakita nyo, uri yun ng pusang gubat na endangered species na rin. Hindi sila nananakit, basta huwag silang sasaktan. Tama. Pusa lang din yon pero ibang uri lang. Ho? Pusa lang? Sigurado ho kayo? Sino ba ang matagal na rito at bakit nagdududa ka pa? Hindi naman po sa ganun. Basta, sundin nyo lang ang mga paalala ko. Wala na kayong magiging problema. Ako na ang bahala sa pusa na yan para hindi na lumapit sa unit ninyo. Okay, sige po. Maraming salamat po. Napadako ang tingin ni Espen sa mga kasama ng matandang si Esther.
nakatingin lang ng seryoso ang mga yon. Para bang may pinahihiwatig ang tingin nila. Iho, huwag kayong matakot. Kasama ninyo kami. Tumango na lamang si Espen at nagsimula ring maglakad paalis. Pasado 10:00, lumublob na naman sila Royce at ang iba pa. Ang naiwan lang sa unit ay si Espen, Mang Arnold at Oliver. Silang tatlo ang nakatoka sa pagluluto. Habang abala sila, ay biglang dumating sila Aling Esther. May mga dala silang kung ano-anong pansabit. Bakit to, Aling Esther? Maglalagay lang kami ng mga ganito sa labas at palibot ng bahay. Para saan po ba yan? Para ito, hindi na kayo lapitan dito ng mga pusang malalaki. Naghahanap kasi ng mga makakain ng mga yon. Ibig niyo pong sabihin pusa lang talaga yung nakita namin. Pusa lang yon. Hindi namin alam ang breed pero base sa mga turista na naunang nakakita sa kanila, endangered na daw sila. Delikado sila kasi agresibo. Naghahanap sila ng makakain tuwing gabi. Pero sa pamamagitan nitong mga pangontra na ito, hindi na sila lalapit. Maamoy lang nila ito lalayo na ang mga yon. Sige po, maraming salamat po. Ay sige, tuloy nyo na ang ginagawa nyo. Kami naman makakabig na lang muna dito. Sa lubong ng kilay ni Oliver ng mga sandaling yon, may nararamdaman siyang kakaiba din sa palengke. Parang may hindi tama. Ayos ka lang ba, pre? Oo, ayos lang naman ako. Hindi ako naniniwalang pusa lang yun May hindi sila sinasabi sa atin para hindi tayo umalis. Naging palaisipan kay Espen ang huling sinabi sa kanya ni Mang Arnold. Pinilit niyang mabura ang mga yon. Nagbabad siya sa tubig nung tanghali pero nababahala pa rin siya. Mabilis na lumipas ang oras. Palubog na naman ng araw. Nag-ipon sila ng mga tuyong kahoy para gumawa ng bonfire. Habang abala sila, narinig nilang sumigaw si Emma. Nahinto sila sa ginagawa. Mga ilang sandali lang ay lumapit na rin sa kanila si Emma. Espen, si Royce, nandun na sa kabilang resort. Pinipigilan ko naman siya pero hindi siya nakinig sa akin Lumusot pa rin siya sa bakod. Ay naku naman napakapasaway talaga Oliver, samahan mo nga ako. Tumakbo na si Espen at Oliver. Pagdating nila sa bakod na kawayan, nakita nila si Royce na nasa kabilang resort na. Nakaupo sa buhangin ng binata. Hoy Royce! Ano bang ginagawa mo dyan? Alam mo namang bawal dyan, di ba? Hayaan niyo muna ako. Masakit ang puso ko Hayaan niyo ako magluksa. Kung ano man yan, dito mo na ilabas yan, wag dyan! Binasid kasi ako ni Emma, mga pre! Binasted ako! Wala akong pag-asa! Narinig niyo ba? Binasted ako! Oo na, binasted ka na. Pero pwede ba umalis ka na dyan? Hindi! Ayoko na dyan! Wala na akong mukhang may harap! Diyos ko dito malikod ka! Halika na, bilis! Trespassing yung ginagawa mo Baka mamaya mas maraming aswang dyan sa resort na yan. Bahala ka. Wala na akong pakialam kung may aswang dito. Mas maganda pang kainin ako ng aswang kaysa kainin ako ng kalungkutan dulot ng pagtanggi niya sa akin. Ay nako, nakakainis ka naman talaga Parang bata Tara na, alagkarin na lang natin bago pa may makakita sa atin. Tama, sige. Saglitin na lang natin. Pumasok din sa bakod ang dalawa. Nasa aktong lalapitan na nila yon, pero bigla na lang yung tumakbo palayo. Ay buwisit ka, hoy! Huwag ka nang lumayo! Sa bilis ng takbo ni Royce ay hindi na nila yon nakita nang lumiko na yon sa mga kubo na cottage. Buwisit ka! Madapa ka sana! Sige na pre, bumalik ka na.
Ako na lang dito. Ha? Sira ulo ka ba? Kasamahan kita dito. Baka mamaya may mangyari pa sa'yo rito eh. Hoy, sige tara. Abulin natin si Tanga. Nilakad nila ang resort na yon. Ni isang tao ay wala silang nakita. May mga cottage naman pero kahit isang guest ay wala. Mas malaki ang resort na yon kumpara sa narentahan nila. Ang kaso lang, parang ghost town naman ang resort na yon. Hindi nila mahanap-hanap si Royce. Hingal na hingal sila kakalakad at takbo. Sandali silang nagpahinga sa ilalim ng mga punong nyog. Palagay ko, may tao rito eh. May mga nagsindi ng sulo eh oh. Alam mo kung bakit ako nababala? Baka mamaya eh, kaya tayo pinagbabawalan dito kasi dito talaga yung may mga aswang eh. Ay nako, nagawa mo pa talagang manakot sa ganitong sitwasyon ha. Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang yung posibilidad. Una pa lang eh, alam ko nang baka may aswang dito eh. Una pa lang, alam mo nang may aswang dito pero ngayon mo lang sinabi? Abay malay ko ba kung maniniwala kayo o hindi? Hindi naman kasi kayo seryoso sa ganong bagay eh. Brief ko nga na nawawala, nagawa niyo pang gawing katatawanan eh. Yung sabihin ko pa kaya na may aswang. Ay nako, kainis naman oh. Kailan mo pa alam? Kahapon lang habang nasa biyahe tayo. Doon sa binabasa kong magazine, may mga feedback ng mga tao ron na nagsasabing may mga aswang dito. Tapos, pumupunta doon sa resort natin. Eh kung totoo ngang may aswang dito, eh dapat eh makabalik na tayo sa kabila. Eh, paano nga tayo makakabalik? Wala pa nga si Royce. Nako, pahamak ang putik. Pinagpatuloy nila ang paghahanap kay Royce. Napalayo na sila sa resort. Hindi na nila naririnig ang agos ng dagat. Nakarating na sila sa liblib na lugar. Walang ilaw at tanging liwanag lamang ng buwan ang nagsisilbi nilang ilaw. Malayo na tayo sa resort. Iba na pakiramdam ko, pre. Kailangan nating mag-ingat. Oliver, sabihin mo nga sa akin, ano pang alam mo sa aswang? Eh, bata pa lang ako, nakakita na ako ng aswang nung nasa Cavite pa kami. Maraming uri ng aswang, pre. Pero tik-tik ang nakita ko nun. Ang mga aswang na ganon, may kakayahang makapagbago ng anyo bilang hayop. Kumakain daw sila ng laman loob ng tao. Kung nakapanood ka na ng horror na nang wawakwak ng tiyan, sila yun. Pero kadalasan, wakwak. Kaya nga siguro tinawag na wakwak kasi nang wawakwak sila ng tiyan eh. Ay nako, pambihira. Nagpapatawa ka pa dyan. Alam mo, medyo natatakot tuloy ako sa kwento mo eh. Napatigil sila nang may maapakan si Oliver na matigas na bagay. Akala nila nung una ay buko lang yon na nabaon sa buhangin. Naintriga ang dalawa, kaya naman hinukay nila ang matigas na bagay na yon. Nagulat sila nang mapagtanto kung ano ang bilog at matigas na bagay na yon. Napatayo sila at bahagyang napaatras. Diyos ko pre, Oliver, bungo ng tao yan ah. Ay, hukayin pa natin. Nang hukayin nila ang buhangin ay may mga buto rin ng tao ang kanilang nahukay. Kabadong-kabadong dalawa ng mga sandaling yon. Nagdalawang isip silang tumuloy ng dahil sa takot. Hindi na natin pwedeng pabayaan na lang si Royce. Tayo mananagot kapag may nangyari masama sa kanya. Pero sigurado ka ba? Napakadelikado. Lalo pat nalaman natin na mukhang may mga nabiktima ng mga aswang na nandito. Kung totoo man na aswang ang nandito ah. Ako, sigurado ko. Ikaw ba okay pa? Hindi rin naman kita pwedeng iwan dito eh. O sige na, sasamahan kita. Hanapin natin si Royce. Hindi pa sila gaanong nakakalayo sa pinaghukayan nila nang maramdaman nilang merong tao. Mabilis silang dumapa sa lapag at nagtago sa ilalim ng dahon ng gabi. Huwag tayong maingay pre, baka aswang yan. Dahan-dahan silang sumilip. Nakita nila ang 5 lalaki na walang damit pang itaas. May mga dalang malalaking lampara na siyang nagsisilbing ilaw nila sa daan.
At ang isa sa mga lalaking yon ay mayroong bitbit na lalaki ring walang malay at nakasaklob ng itim na tela. Nagsasalita ang mga yon sa lingwaheng hindi nila maintindihan. Nang makalagpas sa mga yon, saka na nakapagsalita si Espen. Natataranta siya sa ideyang baka si Royce ang bitbit na mga lalaki. Nakaputing damit din kasi si Royce. Tapos pareho ng katawan. Pre, tingin mo si Royce yung dala nila? Hindi ko alam pero kakaiba itong kaba ko. Pre, kailangan natin silang sundan. Baka kaibigan natin yun. Kahit na alam nilang delikado na ang sitwasyon, walang pagdadalawang isip nilang pinagpatuloy ang paghahanap kay Royce. Sinundan nila ang liwanag na nakikita nila mula sa mga lalaki. Hindi na nila alam kung saan na sila napadpad. Basta sa kakasunod nila, sobrang napalayo na sila sa pinanggalingan nila. Hindi kalaunan, may narating na silang baryo. Marami silang nakikitang tao sa baryo na yon. Nakumpirma nilang hindi mga tao ang nandun. Nang makita nila mga bungo ng tao na nasa tuktok ng mga nakatirik na kawayan. Espen, pre, mukhang baryo nga ng mga aswang ang napuntaan natin. Nako, sana talaga hindi si Royce ang nahuli nila kanina. Teka, nasaan na nga ba yung mga yun? Natanaw nila ang kalalakihan na tuloy lang sa paglalakad. Palihim silang sumunod. Dumaan lang sila sa madidilim na gilid ng baryo. Hanggang sa nakita nilang inilagay na ng mga lalaki ang walang malay na tao sa lamesa na nasa isang bakuran. Nakita nila sa bakuran ang mga malalapad na itak na pangkarne. Meron din mga bilog na kahoy na ginagawa nilang sangkalan. Mga ilang sandali lang ay nakita nila na tinanggal na ang takip ng tela sa ulo ng lalaking walang malay. Laking gulat na lang ng dalawa nang biglang tagain ang lalaki sa leeg. Parang ginawa lang itong baboy na kinakarne. Ha? Hindi si Royce yan Pero grabe pa rin. Nakakangino yung ginagawa nila. Parang wala lang sa kanila na tao yung tinatatad nila. Kasi nga, mga aswang sila. Kumpirmado na natin yan. Natatakot na ako para kay Royce, pre. Parang tanga kasi. Hindi nagamit ang utak kapag nababasted. Ikaw ba naman ang mabasted ng 3 sunod kada buwan Ha? Oo, nabasted yan ang nauna niyang 2 niligawan. Nako, kaya pala. Muling bumalik ang atensyon nila sa kinakatay na lalaki. Sa puntong yon ay hiwa-hiwalay na ang katawan nun. Hindi na kinaya ng sikmura nila ang nakikita. Kaya naman nagdesisyon na rin sila na umalis sa kanilang kinalalagyan. Dahil may kutob sila na baka naroon lang din si Royce, hindi na muna nila nilisan ang baryo na yon. Nakakapagtago naman sila sa dilim kaya kahit na papaano ay kampante silang walang makakakita sa kanila. Kanina pa tayo rito pero hindi pa natin nakikita si Royce. Mukhang kailangan na nating umalis bago pa nila malaman na nandito tayo. Hindi na ba natin pupuntahan yung banda doon? Parang delikado Kita mo naman, parami ng parami yung mga nasa labas. Kung lahat yan aswang, dito na tayo madidedo. Uy, sige, umalis na tayo. Baka wala rin naman si Royce dito Nakayukong naglakad ang dalawa paalis. Ilang metro pa lang ang kanilang nalalakad nang biglang may humila sa kanila papunta sa puno ng akasya. Huwag kayo maingay. Ako to. Oh, Royce, lintik ka. Kanina ka pa namin hinahanap Binatukan ni Oliver ang binatang si Royce. Wisit ka. Binubuwis namin buhay namin para lang mahanap ka. Binawis ko rin naman ang buhay ko rito kaya quits lang. Para ka naman kasing walang utak Sinabihan naman na tayo na bawal pumunta sa kabilang resort. Doon ka pa talaga nagpunta. Pasensya na. Nadala lang ako sa emosyon ko Dahil nadala ka sa emosyon, nagdala mo naman kami sa panganib. Alam mo ba kung ano yung mga nandyan sa baryo na yan? Oo na. Kasalanan ko na. Pwede ba? Mamaya na tayo magsisihan. Isipin muna natin kung paano tayo makakalis sa baryo ng aswang na yan.
Galing ka ba sa loob? Oo pero hindi ako nagpakita. Mga pre, totoo nga ang aswang. Kumakain sila ng karne ng tao dito Kapag tayo nahuli nila, sigurado ako sisig, ikaw bopis. Ito naman si Oliver, sinigang, maasim Sana hindi ka na lang namin pinuntaan dito. Langya ka. Hindi, biro lang. Puro ka biro. Kaya ka hindi sinasagot ng mga nililigawan mo kasi hindi mo alam kung paano magseryoso Uy, ano ba naman kayo? Tama na nga yung mga ganyanan ninyo. Para kayong mga bata Bumuntong hininga na lamang si Oliver at Royce. Royce, ano pang mga napansin mo sa loob? Kailangan natin ng info para alam natin kung safe bang umalis tayo rito ngayon. Narinig ko, fiesta sa kanila bukas. Kaya marami talagang aswang ang gumagala ngayon. Naghanap sila ng panghanda Kadalasan sa mga biktima nila ay yung mga guest na nagpupunta sa beach resort nila. Delikado pala tayo sa gubat. Kailangan natin magdoble ingat. Ingat tayo sa mga aswang na nagpapanggap na malaking pusang itim. Kanina nakakita ako ng aswang na bigla na lang naging pusa Sabi ko na nga ba aswang yun Takot sila sa bawang at asin. May dala ba kayo? Bakit naman kami magdadala ng bawang at asin? Ikaw ang pinunta namin dito, hindi mukbang ng mangga at santol. Kung takot sila sa asin, ibig sabihin ayaw nila sa maalat. Mas ligtas tayo kung sa dagat tayo dadaan. Sinabi mong lalangoy tayo sa tubig. Try mong lumangoy sa buhangin. Baka pwede. Ligawan mo, aswang, baka pwede. Manahimik nga muna kayo. Hinawakan ni Espen ang bibig ng dalawa at nilamukos. Tahimik! Ganito ang gagawin natin Hahanap tayo ng daan pabalik sa dagat. Kung delikado tayo sa gubat, safe tayo sa tubig. Asin ng tubig dagat Hindi sila makakalusong kahit makita nila tayo. Ayos lang naman sa akin. Kahit makarating pa tayo ng Mindanao, lalangoy ako. Hindi sumagot si Oliver. Nagdadalawang isip ito sa ideya ni Espen. Sa gubat na lang ako. O bakit? Hindi ka ba marunong lumangoy? Baka sa gubat siya lalangoy. Hindi nga ako marunong lumangoy Ayos lang yan. Royce, magsalitan na lang tayo ng pag-a-assist kay Oliver. Depende. Anong depende? Sira ulo ka ba? Aray, ito naman. Makabato ka naman. Sige na. Oy, ikaw, Oliver. Ayaw ko ng pabigat Mahirapan akong hataking ka. O ano, handa na kayo? Tumango ang dalawa. Sinimulan na nila ang paglalakad. Sa halos 20 minutong nakalipas, nakarinig na rin sila ng hampas ng mga alon. Nagkaroon ng pag-asa sa kalooban ni Espen. Buong akala niya ay makakatakas na sila. Pero pagdating nila sa dalampasigan, nakita nilang may mga kararating lang na bangka. May mga sakay na mga tao at meron ding mga bitbit na mga taong walang malay. Nalaman nilang mga aswang din na mga nakasakay doon nang makita nila ang kakaibang mga mukha ng mga yon. Mukhang di rin tayo ligtas sa dagat. Gagamitan lang nila tayo ng bangka Dito mo yung iba may mga hawak pang sibat. Malas naman natin O ano, saan na tayo ngayon? Hintayin natin sila mawala. Gamitin natin yung bangka. Paano mo mapapagana yung makina niya, Naber? Malamang sasagwanin natin. Ang bigat niyan, Kaya ba natin yan? Wala na tayong pa ibang paraan, Subukan pa rin natin. Tama si Oliver. Kailangan nating sumugal. Sugal na naman. Lagi naman akong talo Sus, nagdrama ka pa. Naghintay ng tamang pagkakataon ng tatlong binata. Nakatago lamang sila sa likuran ng isang lumang kubo. Mag-iisang oras na sila naroon, pero palaging may aswang na nasa dalampasigan. Ilang sandali lang, nakita na rin nila na umalis na ang mga aswang doon. Pagkakataon na ng tatlo ang oras na yon. Kaya naman dali-dali na silang tumakbo papuntang bangka. Sa halip na languyin ng dagat,
naisip nilang mas mapapadali ang pag-alis nila kung gagamit sila ng bangka. Pagkasakay nila ay agad nilang kinuha ang 2 sagwan. Tara, itulak pala muna natin. Baba muna kayo. Tulong-tulong nilang tinulak ang bangka. Pero napatigil sila nang maramdaman na merong nakatayo sa kanilang likuran. Nang lingunin nila, nakita nila ang kalalakihan na iba ang itsura ng mga mukha. Mabuhok at nakakapanayo ng balahibo. Mga pre, mukhang ito na ang ending ng ating life. Napalunok na lamang ng laway si Espen. Marahil silang dinakip ng mga lalaking yon. Kahit anong gawing pagpapalag ng 3 magkakaibigan ay wala silang magawa. Masyadong mahigpit ang pagkakahawak sa kanila ng mga aswang. Malakas din ang mga yon kaya hindi naubra ang pagpupumiglas nila. Saan nyo kami dadalhin? Huy! Tila ba walang naririnig ang mga aswang na dumakip sa kanila. Nakafocus lang ang mga yon sa kanilang dinadaanan. Pagdating nila sa baryo, halos lahat ng madaanan nila ay pinagtitinginan sila. May ilang masasama ang tingin, may ilang naglalaway na parang gusto silang lapain. Sobrang lakas ng kaba nilang 3 noon. Nangihina rin ang kanilang tuhod ng dahil sa takot. Ilang sandali lang, huminto na rin sila sa isang parang kulungan ng baboy. Pwersahan silang nilagyan ng kadena sa paa. Isinirado ang selda at saka kinandado. Sa loob ng malansang kulungan na yon ay kasama nila ang isang lalaki. Tulala ang lalaki at parang hindi nakakausap ng maayos. Brad, nahuli ka rin ba? Ang tanga naman ng tanong mo, hindi ba halata? Buti nga yung tanong lang yung tanga eh. Ikaw mismo, ikaw yung tanga eh. Kung hindi dahil sa'yo, wala tayo sa malansang kulungan na to. Uy, bakit? Inutusan ko ba kayo iligtas ako? May saltik ka rin pala eh no. Malamang pupuntahan ka namin kasi pabayaan ka man namin o hindi, kami pa rin ang mananagot kapag may nangyaring masama sa'yo. Akala mo ba concerned kami sa'yo? Hindi ah. Ayaw lang naming malagay din sa alanganin. Ah, ganun. Eh di napipilitan lang pala kayo. Dahil sa sinabi mo, naiisip ko na tuloy na parang hindi nyo naman talaga ako tinuring na kaibigan dati. Kaibigan ang turing namin sa'yo. Kaso lagi mo na lang kaming nilalagay sa alanganin dahil sa mga maling desisyon mo sa buhay eh. Uy, bakit ba ang init palagi ng ulo mo sa akin? Siguro may gusto ka rin kay Emma, no? Ano naman kung meron? Bakit? Ikaw lang ba pwede magkagusto doon? Sabi ko na nga ba eh. Pati ako tataluhin mo eh. Hindi ako makapaniwala. Yan pala kaibigan na meron ako. Uy, bakit? Tinalo mo rin naman ako ah. Ako ang nauna. Wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin, hindi pa ako nababasted. Eh paano ka mababasid? Hindi ka naman naliligaw. Torpe. Anong sabi mo? Hoy, tumigil na nga kayo. Mabis itong mga to. Napabuntong hiningan na lamang ang 2. Kahit anong mangyari talaga, walang ibang mahalaga sa inyo kundi yung mga pride ninyo eh. Ayaw nyo bang makaalis tayo dito? Sagot. Baliw ka ba? Wala mang gusto. Gusto nyo pala eh. Eh bakit puro away kayo? Makakatulong ba yung away ninyo ha? Para kayong mga batang puro na lang ambay. Natahimik ang 2 sa mga sinabi ni Espen. Para bang naging malaking sampal sa mukha nila ang mga salitang narinig. Mga tol, kailangan natin mag-isip kung paano tayo makakalabas dito. Kung paano tayo makakabalik sa mga kasama natin. Kasi kung hindi, baka gawin na tayong handa sa piyesta. Kaya please lang umayos kayong 2. Kahit na ngayon lang. Eh, pasensya na. Uy, Oliver, pasensya na din ha. Palalagpasin ko to. Pero pagkatapos ng lahat ng to, magsusuntukan tayong 2 Oo, walang problema. Naging kalmado na rin ang 2. Tahimik sila na nag-iisip ng paraan kung papaanong makakaalis sa pagkakakulong na yon. Bukas pa naman ng hapon magsisimula yung piyesta nila eh. Pero dapat mamaya pa lang makatakas na tayo. Bakbudin na tayo ng mga yun para gawing handa nila. Hintayin nating may maglabas sa atin dito. Kapag tinanggalan na tayo ng kadena,
palag-palag na. Takbo na tayo kahit saan. Hindi ba mas maaalarma sila kapag ginawa natin yon? Paano kung patay na muna natin yung mga aswang na kukuha sa atin? Bakit? Kaya mo bang pumatay? Tsaka paano mo naman gagawin wala naman tayong gamit. Minsan kailangan pumatay para mabuhay ka. Kung paano kong gagawin, hindi ko rin alam. Ikaw Royce, anong napansin mo sa pag-iisip ng mga aswang? Pag-iisip nila? Parang mga tanga sila. Parang wala silang sariling desisyon. Kailangan pa sila utusan para kumilos. Yun yung napansin ko kanina habang nagmamasid ako dito. Okay, may naisip akong paraan. Oh, ano naman yan? Napansin ko kanina na yung mga aswang na nagatid sa atin, may mga dalang itak sa tagiliran. Kailangan natin makuha yun. Una, isa sa ating 3 magpapanggap na sinapian. Kapag nakuha natin ang atensyon nila, baka ihiwalay nila yung sinasapian sa atin. Kapag binuksan nila ang selda, saka tayo tsetsempo. Kukunin natin ang mga itak nila. Saka natin gagawin yung ideya ni Oliver. Maganda yung plano mo. Kaso, sino naman sa atin ang magpapanggap na sinapian? Di malamang ikaw. Ikaw lang naman ang may kakayang magbuang-buangan sa ating 3 Ano, kaya mo ba pre? May choice pa ba ako? Mukhang nagkasundo na kagad kayo Since payag ka na, hintayin na lang natin na may mapadaan. Royce, galingan mo acting mo Isipin mo na lang na sasagutin ka na ni Emma kapag ginawa mo yun. Lumipas pa ang ilang minuto. 2 aswang ang napadaan sa kanilang harapan. Walang pagdadalawang isip na sinimula ng kanilang plano. Bigla na lamang nangisay si Royce habang nakadapa. Sumisigaw-sigaw ito at may mga binabanggit na salita na siya lang ang nakakaintindi. Napatigil ang 2 aswang. Nakita agad ni Espen ang tila kumikinang na susi na nakasabit sa bulsa ng isang aswang. Lumapit sa kanilang 2 aswang at nagtataka. Maya-maya pa, biglang bumangon si Royce at inalog-alog nito ang lalaking kasama nila sa kulungan. Ako ang Diablo! Ako ang Diablo! Walang pakialam sa kanya ang lalaki. Nakatingin lang yung kay Royce. Samantalang ang 2 aswang ay nagmamadaling binuksan ng selda. Sa pilitang inalis ng 2 si Royce sa lalaking tulala. Nang makakuha na ng pagkakataon si Espen at Oliver, agad nilang hinugot ang itak sa tagiliran ng mga aswang. Walang pagdadalawang isip na tiniga nila sa ulo mga yon. Agad naman yung natumba. Nang makuha na nila mga susi, binilisan nilang alisin ang mga kadena sa paa nila. Paano tong kasama natin? Tanggalin na lang din natin yung kadena niya. Mukhang di rin naman kasi siya nakakaintindi. Pre, sama ka na sa amin? Tatakas na kami. Hindi sumagot ang lalaki kahit ilang beses pa nilang itong kulitin. Kailangan na natin umalis. Wala tayong magagawa kung ganyan. Habang abala ang mga aswang sa kabilang baryo, pasimpleng gumapang ang magkakaibigan sa silong ng mga kubo. Lahat ay ginagawa nila, wag lamang silang may makakita sa kanila. Nang malapit na sila sa bukana, napatigil sila nang biglang may mga nagdatingan. Lahat yon ay may mga bit-bit na tao. Nag-iiyakan ng mga nabihag nila at ang iba naman ay walang malay. Ayan yung mga sinasabi ko sa inyo na gumagala sa kagubatan. Nakabalik na sila kasi marami na silang dala. Kung ganun, may chance tayong dumaan sa gubat. Huwag magpakampante, Espen. Aswang kalaban natin, hindi normal na tao lang Kaya nga kailangan natin magdoble ingat. Gubat na lang ang natitira nating daan Hindi muna lumabas sa pinagtataguan ng 3. Pinapanood lang nila kung papaanong kaladkarin ng mga aswang ang mga bihag nila. Nagulat pa sila nang biglang may nagbago ng anyo. Parang naging aso ang ulo tapos sinakmal ang isang lalaking maingay. Napatakip na lamang sila ng bibig nang dahil sa labis na takot at kaba. Grabe naman palang kabrutal tong mga aswang na to. Nagtataka nga ako Bakit kaya hindi nila inaatake yung kabilang resort na kinalalagyan natin? Yun nga rin ang naisip ko Hindi malalaman natin yan kapag nakabalik na tayo ron.
Kaya tara na. Nang masiguro nilang wala nang maaari makakita sa kanila, nagmamadali na rin sila makalabas ng baryong yon. Dumaan sila sa masukal na parte ng kagubatan. Kailangan nilang lagpasan yon para makabalik sila sa resort. Ang kaso nga lang, bago mangyari yon, nagkanda sugat-sugat na ang kanilang mga paa dahil sa matutulis na bagay na kanilang natatapakan. At dahil sa mga sugat na yon, naamoy sila ng mga aswang kahit medyo malayo na sila. Ano? Kaya ba mga pre? Masakit na pa ako pero kayang-kaya ko pa. Sandali lang. May bumaon yata sa talampakan ko eh. Hindi ko makita. Nakapa ni Oliver ang maliit na sako. Sa pilitan niyang tinanggal yon. Sumirit ang dugo. Dahilan para mas lalo silang maamoy ng mga aswang. Bumalik sila sa paglalakad nang maramdamang tila may sumusunod sa kanila. Umaandar na naman ang kaba sa kanilang sistema sa mga sandaling yon. Kailangan natin bilisan pa. Parang mga sumusunod sa atin eh. Anong parang? Meron talaga. Yuko! Sabay-sabay silang yumuko nang biglang may nagtangkang dagitin sila. Mabuti na lang ay alerto silang tatlo. Kung hindi, isasaki na Espen at Royce ang natangay ng aswang. Takbo na, dali! Takbo na! Hindi na nila iniinda ang sakit ng paa noong mga pagkakataong yon. Ang labis na pagkataranta ang tila nagpamanhit sa kanilang mga katawan. Oliver, yan dami yung itak mo. Alerto! Pansamantala silang nagtago sa likuran ng puno nang maramdaman ng pagkahingal. Pero kahit anong gawin nila, nang dahil sa dugo ay madali lang para sa aswang na hanapin sila. Anak ng pating naman oh. Tinigaan ni Espen ang aswang na muntikan ng humablot kay Royce. Nasugatan nila ang aswang kaya sinamantala nila ang pagkakataon na makaalis. Pero hindi nagtatapos doon ang lahat. Sa halip na matakot ang aswang sa kanila, ay mas lalo pa yung sumunod sa kanila. Galit na galit ang aswang sa ginawa ni Espen. Ilang sandali lang, bigla nang nadagit si Royce. Mabuti na lang nakahawak si Royce sa sangha ng puno. Tulong! Uy! Nandito ako! Tulong! Napatigil si Espen at Oliver. Tinalon nila ang paa ni Royce at saka nakipaggilahan sila sa aswang. Makulit kang aswang ka! Tumalon si Espen at inabot ng taga ang aswang. Tinamaan yun sa gilid ng pakpak. Dahil doon ay nabitiwan nito si Royce. Bilis! Bilis! Takbo! Tatagayin pa sana ni Espen ang aswang. Ang kaso nga lang ay nakalundag na yon sa taas ng puno. Halika na kasi, parang timang eh. Hindi na sila hinabol ng aswang. Tila natakot na yon dahil sa pagtaga na ginawa ni Espen. Sa haba ng tinakbo nila ay muli na nilang narating ang resort na tila ba ghost town. Tuwang-tuwa na nga ang tatlo dahil buong akala nila ay makakabalik na sila sa kanilang mga kasama. Kaso nagkakamali pala sila ng akala. Pupunta pa lang sila sa dalampasigan nang biglang may mga aswang na naglabasan mula sa dilim. Naglalaway ang mga yon. Maraming buhok ang mukha na parabang aso. Labas pa ang mahabang dila na matutulis ang dulo. Napakamalas naman talaga oh. Sino ba may balat sa puwet sa inyo? Ikaw yata eh. Kanina naman, hindi naman kami nahuhuli ni Espen nung kami lang eh. Oo, wag nang kikilos na masama. Mayayari tayo kapag pumalag pa tayo. Wisit na buhay to oh. Back to zero na naman tayo. Nasayang yung napakagaling kong acting ah. Umangil ang mag-asawa na unti-unting lumapit sa kanila. Ang tanging na lamang nagawa ng tatlo ay ibaba ang kanilang mga hawak. Muling nadakip sila ng mga aswang. At sa pagkakataong yon, hindi na nila sigurado kung sila ba ay makakaligtas pa o hindi na. Kulungan na naman ang bagsak ng magkakaibigan. Pero sa pagkakataong yon, sa mas malaking kulungan na sila inilagay.
Wala na kadena sa paa pero mas marami naman silang kasama. Tuwang-tuwa si Royce dahil karamihan sa mga nabihag ay mga babaeng nakatupis. Meron pang ang foreigner. Tama lang siguro na hindi ka sinagot ni Emma. May pakamanyakis ka pala eh. Kulang na lang sakmalin mo tong mga babaeng kasama natin eh. Bakit? May ginawa ba ako masama? Tumitingin lang naman ako Pinaparamdam ko lang sa kanila na na-appreciate ko yung kagandahan nila. Masama ba yun? Ganyan kung paano magrason ng mga manloloko eh. Uy, tama na yan. May naisip akong paraan. Oh, ano na naman yan? Gagamitin natin itong mga babae para lahat tayo dito ay makatakas. Pinalapit ng gusto ni Espen ang dalawa at saka bumulong. Papakiusapan natin sila na kung pwede akitin nila yung aswang na pumunta rito mamaya. Magandang ideya, pre. Total, ikaw naman ang makapalang muka. Ikaw na rin na magsabi. Ano, kaya mo ba? Oo, kaya-kaya. Malapad ang ngiti ni Royce. Halatang ang saya-saya niya dahil sa mga malulusog na dibdib na nakikita niya. Parang hindi na nga nito iniisip na nakakulong sila nung mga sandaling yun. Nilapitan ni Royce sa mga babaeng magaganda at sexy. Hindi pa niya natapos ang sinasabi, nakatikim na siya ng malalakas na sampal. Tingin mo sa amin? Mga gamit na pwede niyong ariin at gamitin sa kabastusan? Oh, para naman to sa atin Isang malakas na sampal na naman ang dumampi sa pisngi ni Royce. Naawa na si Espen kaya hinila na niya yung pabalik. Hindi yata magandang ideya yung pre. Baka naman kasi mukha kang manyak sa pagkakasabi mo eh. Hindi sana ikaw na nagsabi. Dahil palpak ang naisip na plano, nanahimik na lamang ang tatlo ron. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, may dumating ng mga aswang. Sa pilitan nilang kinuha ang isang babae palabas ng kulungan. Nakaramdam na ng kaba sila Espen. Alam nila na ang bawat kasama nila na nilalabas sa selda ay gagawin ng panghanda sa pista kinabukasan. Iyakan ang nangyari sa loob ng kulungan. Natataranta na ang kababaihan, lalong-lalo na nang ilang beses nang bumalik-balik ang mga aswang. Habang lumilipas sa mga oras ay kumukonti na lang sila sa loob ng kulungan. Mukhang hinihintay na lang talaga natin ang turn natin. Sana man lang bago tayo lutuin, may parang coronation night. Kunwari, ako na lang si Mr. Universe Philippines, Royce, ang adobo ng Maynila. Tapos ako naman, Mr. Philippines, Espen ng Minudo ng Nueva Ecija. Oo, tapos itong si Oliver, ang kanin baboy ng Tundo. Manahimik ka na nga dyan. Baka gawin kitang kare-karing panis eh. Nagtawanan na lang ang tatlo noong mga oras na yon. Nililibang na lang nila ang kanilang mga sarili. Tanggap na kasi nilang ilang oras na lang ay magiging ganap na putahe na sila ng mga aswang. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, 7 na lang silang naroon. 4 na babae at silang 3. Patingin-tingin sa kanila ang mga babae. Tila ba humihingi ng tulong ang mga yon. Mga kuya, kapag ba nakalabas tayo rito, tutulungan niyo kami makaalis din sa baryong to? Siyempre naman, tutulungan namin kayo. Bakit? Gagawin niyo na ba ang sinasabi ko? Yun na lang kasi ang paraan Hindi na kasi gagana ang unang pakulo na ginawa namin eh. Ang pangit umakting nito eh. O sige, ako na lang. Ako na lang ang aakit sa aswang na mga yon. Makalabas lang tayo rito. Ayos! O mga pre, alam niyo na ang gagawin niyo ha. Kukunin natin yung mga daladala nilang itak. Nabuhayan ng loob ang mga nasa kulungan. Maya-maya pa, may dumating na namang na 3 aswang. Pagbukas ng selda, bigla na lang nagtanggal ng bra ang isang babae na kasama nila. Kulang na lang ay lumuwa na mga mata ni Royce. Ang mga aswang naman ay madaling naapektuhan. Nagbago ang itsura nila at nag-anyong tao. Parang mga asong baliw ang 3 aswang na lumapit sa babae.
Nasa aktong papapakinan nila ang babae nang biglang agawin nila Espen ang mga itak na nasa tagiliran ng mga aswang. Ngayon na! Walang pagdadalawang isip na tinigan nila sa ulo ang mga aswang. Sumirit ang dugo ng 3 sa mga babae, pero wala na silang pakialam doon. Ang mahalaga sa kanilang lahat ay makakatakas na sila. Girls, sumunod lang kayo sa amin ha. Walang hiwalay kahit na anong mangyari ha. Kayo 4, dito kayo sa tabi ko. Ha! Mabubuntis kayo kapag dumikit kayo dyan. Mamaya ng daldal, tara na. Wala nang sinayang na pagkakataon ng mga yon. Pinangunahan ni Espen ang paglalakad. Maswerte silang wala silang nakakasalubong na aswang dahil nagtitipon na ang mga yon sa malawak na bakuran. Kamay mo, Royce. Nang mamanya ka na naman eh. Pagkalabas na nila ng baryo, mga nasa 5 minuto pa lang ay narinig na nila ang malalakas na hiyaw ng mga aswang. Nakakakilabot ang mga hiyaw na parabang may mga nagbabadyang dilubyo. Tuloy lang, walang titigil sa pagtakbo. Huwag niyong pansinin. Ang mahalaga, makalayo na tayo ngayon. Pre, sa iba na tayo dumaan. Baka pwede tayong kumaliwa. Kumaliwa sila ng daan. Sa parting yon ay puro kakahuyan na ang kanilang nadadaanan. Walang gaano mga nakaharang na halaman o mga sanga sa daan. Ang naging problema lamang nila ay ang malalaking pusang itim na humaharang sa kanila. Napatigil sila. Nakatingin sa kanila ang mga kakaibang pusa na parabang alam na tataka sila. Mga aswang yan! Mga pre, oras na para magpasikat. Walang pag-aalinlangan na inatake ni Espen ng mga pusa. Sumunod naman sa kanya si Royce at Oliver. Hindi man nila magawang patamaan ng mga pusa, naging daan naman yon para mapagpatuloy nila ang pagtakas. Girls, takbo na! Mauna na kayo! Sumunod na rin sila sa mga babae nang mataboy nila ang mga pusang itim. Pero hindi pa rin sila nilulubayan ng mga yon. Nakasunod pa rin ang mga yon. Mga ilang sandali lang, muli na naman nilang narinig ang malalakas na hiyaw. Mas malalakas yun kumpara sa una. Bagay na nagdudulot ng takot sa mga kasama nilang babae. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Tuluyan na silang natigilan nang mapalibutan sila ng mga aswang na bigla na lang lumitaw sa kung saan. Nagdikit-dikit na sila sa gitna. Napakamalas naman talaga oh. Nakakabwisit. Isang batang lalaki ang lumapit sa kanila. Gwapo ang bata. Maputi, may korona pa ito sa ulo. Oh, sino ka naman bata ka? Huwag mong sabihin na. Ako ang batang hari ng mga aswang sa baryo namin. Ano? Batang aswang? Hari? Wow! Kayong lahat, hindi ko kayo pwedeng paalisin. Pista ng mga aswang. Kailangan namin kayo para sa pagdiriwang. Eh baka naman pwedeng maggulay na lang kayo. Vegetarian, ganun. Laman at dugo ang bumubuhay sa mga ugat namin. At sa inyong mga tao namin malalasap yun. Pasensya na pero hanggang dito na lang ang inyong paglalakbay. Ikaw sandali! Pwede bang magkabilin o magtapat ng salubin sa mga kasama ko? Dahil mabait ako at may paggalang sa matatanda, sige, pagbibigyan kita. Oliver, huwag ka na sana magagalit sa akin ha. Ako talaga ang nagtago ng brief mo eh. Nilagay ko yung sabag ni Emma para ma-turn off siya. Di ba? May butas yung brief mo na yun. Kaya gusto ko humingi ng sorry. Sana... Tama na! Ipapaya mo na lang ako sa harapan ng mga aswang. Ano? Tapos ka na ba? Hindi pa, sandali lang. Purado naman tong si Tutoy oh. Espen, dati nung bata pa tayo, crush ko mama mo. Pero ngayon hindi na. Pwisit ka talaga. Pati mama ko dinadamay mo. Kayo girls, wala ba kayo pagtatapat sa akin para bago man lang tayo gawing putahe? Walang sumagot sa kanila. Parang nandidiri pa ang mga babae na yon. Mga kasama, dalhin nyo na yung mga ito.
Pagdating katayin ka agad at pakuluan. Baka makatakas pa ang mga yan ha. Uy, bata ka lang. Kung makautos ka, parang wala lang sa iyong buhay namin ah. Hindi ako bata no. Sa lugar na ito, ako ang pinakamataas. Pinakamataas? Ang liit-liit mo? Tinising kita dyan eh. Aray ko naman, uy! Isa-isa na nilang hinawakan ng magkakabilang braso. Aalis na sana sila nang biglang sumenyas ang batang aswang na tumigil. May dumating, isang matandang babae na pamilyar sa kanilang tatlo. Aling Esther? Apo, huwag niyo silang galawin. Sila ay mga guest ko. Teka, ano nga po? Sandali, aswang ka rin? Ang islang ito ay pugad ng mga aswang. Nahati ito sa paniniwala. Ang balwarte namin ay hindi kumakain ng tao. Pero ang balwarteng ito ay kumakain. Ibig sabihin, kayo mabubuti? Ito nga po mo, masama? Hindi tumugon na matanda. Sa halip ay ang bata ang kinausap nito. Nakikiusap ako. Kung maaari pakawalan mo na lamang sila. Kumuha na lang kayo ng iba sa kabilang isla. Pero sila ang pumunta rito eh. At hindi kami ang kusang kumuha sa kanila. Kasalanan ko. Hindi ko sila nasabihan ng maayos sa takot na baka umalis sila at mawalan kami ng guest. Ang batas ay batas. Hindi ito maaaring sidain ng kahit na sino man. Pero ako ang lola mo. Kaya kong sirain ang batas dahil ako ang nagpalaki sa iyo noong ikaw ay sanggol pa lamang. Parang matanda na huminga ng malalim ang batang yon. Sila Espen naman ay nakikinig lamang. Namamangha dahil para silang nasa pelikula na drama. Magpasalamat kayo kay Lola Esther dahil hindi ko siya kayang tanggihan. Mga kasama, bitiwan niyo na sila. Ngayong gabi, maghahanap tayo ng iba. Maraming salamat, Apo. Aalis na rin kami at ibabalik ko na sila sa aming resort. Tiningnan ng bata sila Espen. Sa susunod, hindi ko na kayo pagbibigyan ha. Kaya sana, wag na kayo magkakamali. Naglakad na palayo ang bata at ang mga kasama nitong aswang. Marami pong salamat, Aling Esther. Wala kayong nakita. Wala kayong narinig. Wala kayong nalalaman. Ano ho? Maya-maya lang may tumusok ng parang karayom sa kanyang leeg. Agad siyang nawalan ng malay dahil doon. Pati ang mga kasama nilang babae ay ganun din. Pagkagising nila ay nakabalik na sila sa kanilang unit. Nagtataka sila kasi kasabay nilang bumangon ng iba pa nilang kasama, pati na rin si Mang Arnold. Akala ng lahat ay 3 araw na ang nakalipas. Ngunit wala silang maalala sa lahat ng mga nangyari. Nag-iimpake na lamang sila ng mga gamit. Sandali siyang nagpaalam kay Aling Esther. Habang nasa biyahe ay laman ng usapan nila ang nangyari. Hindi naman kasi sila nalasing noong gabi, pero lahat sila ay walang maalala. Pagka-uwi nila ng Maynila, may kaunting naalala si Espen dahil sa biglaang pagsakit ng kanyang ulo. Naalala na niya ang mga nangyari. Nang kausapin niya ang kanyang tito Arnold, naalala rin ng matanda ang mga detalye. Kinilabutan si Espen noon. Pero sabi ni Mang Arnold, huwag nang sabihin sa mga kaibigan niya. Binura na ni Aling Esther ang alaala natin para hindi natin madala ang pag-alis ng masasamang karanasan sa mga aswang. Pero bakit naalala natin? Dahil baka alam ni Aling Esther na tayong dalawa lang ang mapagkakatiwalaan sa sikretong yon. Hayaan na lang natin mabaon sa limot ang mga kaibigan mo ang mga pangyayaring yon. Oo, mas mabuti na nga ho siguro na ganon. Lumipas ang maraming taon at wala na talagang naalala ang mga kaibigan ni Espen. Ang alam lang ng mga yon ay nag-outing lang sila.
Dahil sa mga nangyari, sinumpa ni Espe na kahit kailan hindi na sila basta-basta pupunta sa mga beach na hindi naman gaanong kilala. Nagkaroon na siya ng trauma. Natutunan ni Espe na maging mapanuri sa mga lugar na pupuntahan dahil ayaw na niyang maulit pa ang bangungot na kanilang naranasan. Wakas.